Karen Marie Sigural. I am Irene Michuelas. I am Permismi or Bakira. I am Tiffany Angel Laude. And we will be reporting on the conceptual framework of Araling Panlipunan. Good day, everyone. Today we will discuss the curriculum of Araling Panlipunan or Social Studies. So we all know that Araling Panlipunan curriculum falls under the K-12 program. Now, let us understand this curriculum. First, let us identify the foundation of the K-12 Araling Panlipunan curriculum. So, the K-12 Araling Panlipunan curriculum is based on the Education for All, or what we call the EFA program from 2015, which aimed to provide free and complete education for all. It is also aligned with the Basic Education Curriculum Framework, which covers 1 year of kindergarten, 6 years of elementary education, 4 years of junior high school, and 2 years of senior high school. So this structure is designed to equip students with the necessary 21st century skills to develop functionally literate and well-rounded Filipino citizens. As we know that there are 4 21st century skills that we need to develop. The first one, we have information, media, and technology skills, which focus on computer literacy. The second one, we have learning and innovation skills, which include creative and critical thinking, and communication skills, which emphasize the collaboration and interaction. And the last one, we have the life and career skills, which prepare individuals for the real-world challenges. This is the conceptual framework of Araling Panlipunan. Ang disenyo ng curriculum na ito ay decongestion, kung saan ang paksa ay hinihimay-himay upang hindi ito maging mabigat o overcrowded para sa mga mag-aaral in a particular grade level. So ang dami o ang uri ng kanyang pag-aaralan ay angkop sa kanyang edad o ang paksa ay hindi inuulit-ulit na tinatalakay sa bawat baitang, kundi ito ay pinapalawak o di kaya mas pinapalalim pa. And this curriculum is seamless, wherein there is smooth transition from the lower grade level topic to higher grade level topic, wherein their knowledge, skills, their values, and attitudes ay mas lalong tumataas at mas lumalalim pa. And that is where spiral progression approach comes in. So in spiral progression approach, the topics are from smaller until becomes wider ang nasasakupan nito. So from that basic knowledge, pinapalawak pa ito while their specific grade level increases. So sa pag-abot ng layunin ng curriculum nito, tunguhin ang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na makikita sa taas na kulay bughaw. So yan po ang layunin ng curriculum ng Araling Panlipunan. In the framework, there are 3 theory of learning o teorya ng pagkatuto, showing the different approaches to learning, which is the constructivism, magkatuwang ng pagkatuto, pagkatutong pagkananasan at pangkonteksto. So, una, ang constructivism. So, this theory emphasizes that learners actively construct their own understanding through experience and reflection. It's not just about listening or reading. It's about doing and experience. Next is the magkatuwang na pagkatuto o collaborative learning. So this theory emphasizes the importance of learning through interaction and cooperation with others, such as group work, peer learning, and shared understanding. Next is the pagkatutong pangkananasan at pangkonteksto o experiential and contextual learning. So this theory focuses on learning through real-world experiences and applying knowledge in relevant contexts. So by understanding this theory, students can figure out how they learn best and use strategies that match their learning style, and also teachers can use these ideas about learning to create lessons that help different students learn in the way that works best for them and really understand the materials. Mga pamaraan o approaches. This section refers to the different teaching methods or strategies used in the learning process.
You can see here there are three approaches, which is the pagsisiyasat, tematiko, kronolohikal, paksain o conceptual, at integrasyon o interdisciplinaryo, multidisciplinaryo. So, ang pagsisiyasat ay isang paraan upang mapalawak ang kaalaman where the students are actively involved in exploring and discovering knowledge through questioning and investigation. Next one is ang tematiko-kronolohikal, paksain o conceptual. Means organizing information by theme, time, or subject. This helps teachers teach and students learn in different ways. It makes learning more interesting and helps students understand better. And lastly, integrasyon o interdisciplinaryo o multidisciplinaryo, ang kalagahan ng pag-uugnay ng iba't ibang paksa at disiplina, paghiwa-hiwalayin ang mga tradisyonal na hangganan ng paksa at pagtaguyod ng isang holistic na pag-unawa sa kaalaman. So this approaches, it shows how good teaching helps students learn actively, connect different subjects, and become well-rounded thinking. Ngayon na alam niyo na ang mga pamamaraan, magpatuloy na tayo sa totoong tema. Ano nga ba ang mga ito? So the 7 themes in the APEC curriculum serves as a guide for teaching various topics in social studies, including geography, history, economics, and culture, to help students develop a deeper and broader understanding of the society and the world. These themes are important because they connect history to the present, analyze the impact of humans on the environment, and explain global interactions that influence daily life. Through thematic learning, social studies education becomes more meaningful, fostering critical thinking and encouraging students to actively participate in society. And so, let's get to know these one by one. Una ay ang tao, lipunan at kapaligiran. This concept is a fundamental foundation in social studies as it highlights the deep connection between humans, their environment, and the broader society. By understanding this theme, students are able to see how individuals adapt, participate, and take responsibility in their world. Sa ganitong paraan, mauunawaan ng mga mag-aral ang mga sumusunod. Una, ang mga batayang konsepto ng heograpiya gamit ang mapa, atlas, at simpleng teknolohikal na instrumento upang mailugar niya ang kanyang sarili at ang kinabibilangan niyang komunidad. Pangalawa, ang impluensya ng pisikal na kapaligiran sa tao at lipunan at ang epekto ng mga gawaing pantao sa kalikasan. Pangatlo, ang mobilidad o ang pag-usad ng tao at populasyon at mga dahilan at epekto ng mobilidad na ito. At pang-apat, ang pananagutan ng individual bilang miyembro ng lipunan at tagapangalaga ng kapaligiran at tagapanatili ng likas, kayang pag-unlad. Ang tao, lipunan at kapaligiran ay magkakaugnay. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mga pangangailangan ng tao, habang ang lipunan ay gumagawa ng mga batas at patakaran upang mapanatili ang kaayusan at pag-unlad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ugnayang ito, mas magiging responsable at makabuluhan ang pagkikilahok ng bawat isa sa pagpapabuti ng lipunan at pangangalaga sa kalikasan. Ikalawang tema ay panahon, pagpapatuloy at pagbabago. This also plays an important role in social studies as it shows how society has developed from ancient times to the present. Sa pamamagitan ng temang ito, natutulungan ang mga mag-aaral na makita ang koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyan, kilalanin ang kahalagahan ng kasaysayan at maunawaan ang kanilang papel sa hinaharap bilang mamamayan ng bansa at mundo. Ikatlo ay kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. This theme focuses on understanding culture as the entirety of beliefs, values, traditions, and ways of life of a group or society. In studying this theme, students are helped to understand their identity as youth, individuals, and Filipinos, while also learning to respect and appreciate the different cultures in the country. Ikaapat ay karapatan,
pananagutan, at pagkabansa. This focuses on an individual's role as a citizen and member of a society. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga ilikas at legal na karapatan ng bawat tao tulad ng karapatang mabuhay, magpahayag ng opinyon, at makatanggap ng edukasyon. Pananagutan. Kasama rito ang tungkulin ng mamamayan na sumunod sa batas, igalang ang iba, makilahok sa demokratikong proseso at tumulong sa pagpapaunlad ng komunidad at bansa at pagkabansa. Ang pagiging isang mabuting mamayan ay nangangahulugan ng pagiging aktibong bahagi ng bansa, paggalang sa pambansang identidad at pakikilahok sa mga usaping panlipunan upang makabuo ng mas maunlad at makatarungang lipunan. Basically, this theme is a vital part of the social studies curriculum, teaching students how to be responsible citizens who actively participate in their community, nation, and the world. Ikalima ay kapangyarihan, otoridad, at pamamahala. This theme is important in shaping a civic and responsible citizen with knowledge of the government system and leadership. Sa APE curriculum, tinatalakay rin ang pamamahala sa ibang bansa upang matuto mula sa kanilang mga karanasan, pag-unlad at hamon sa pamumuno. Ang temang ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng epektibong liderato, demokratikong partisipasyon, at pananagutan sa gobyerno at lipunan. Ika-6 ay produksyon, distribusyon, at pagkonsumo. This refers to how natural resources and products are used, managed, and distributed to meet human needs. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay mahalaga hindi lamang sa economics, kundi pati na rin sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas, Asya, at mundo. Nakakatulong ito sa mas epektibong pamamahala ng pera, pag-iimpok, at pagpapahalaga sa mga salik na nakakaapekto sa ekonomiya tulad ng inflation, GDP, at deficit. Higit sa lahat, ipinapakita nito ang epekto ng mga desisyon ng individual at gobyerno sa ekonomiya at lipunan. At ang ikapitong tema naman ay ugnayang panrehiyon at pangmundo. This theme helps students develop a broad perspective on important social and global issues. This theme covers Araling Asyano in grade 7, Kasaysayan ng Daigdig in grade 8, Economics in grade 9, at mga kontemporaryong issues na grade 10. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga mag-aaral kung paano makikilahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang usapin at kung paano maaaring kumilos ang mga Pilipino bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga kasanayan na dapat malinang ng bawat mag-aaral. Una ay ang malikhain. Ang pagkamalikhain sa kasanayan ng K-12 curriculum sa Araling Panlipunan ay ang paggamit ng creative and engaging ways upang ituro ang mga konsepto at kasanayan sa mga mag-aaral. This involves demonstrating originality in expressing ideas, solutions, and interpretations of social studies concepts. So the best example for this one is when you are creating projects, essays, or other creative outputs to showcase learning outputs. Ang ikalawa naman ay ang mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya. So this is the ability of the students to examine and analyze different pieces of information before making a decision. And it is where analytical thinking comes in o ang tinatawag natin na critical na pag-iisip upang suriin ang mga konsepto and as well as the information that they have learned. And take note, this is also very important, especially in assessing societal issues, forming opinions, and making fair judgments. Ang ikatlo naman ay ang tinatawag natin na pakikipagpangkat o pakikipagkapwa. This refers to the ability to collaborate and engage with others by being open to different perspectives. So if you are the teacher, hindi pwedeng discussion lang. You need to or you must also include or allow your students to socialize with each other. Ang ikaapat ay ang pagsasaliksik at pagsisiyasat. This is your ability to gather information from various sources such as the books, the articles, and primary documents. So you need to research, hindi pwedeng kung ano lang ang nasa libro, yun lang ang babasahin mo. You need to research, you need to widen your knowledge and ideas. Ang ikalima naman ay ang tinatawag natin na kasanayang pangkasaysayan at araling panlipunan. So this covers the study and analysis of significant events in history
geography, economics, and other fields of social studies. Meaning, you need to know your local history, world history. You need to focus on our local history because you cannot be able to fully understand the global history if you're not aware about your own history. By that way, you as a teacher, you can be able to pass information to your students in order for them to understand between the past, present, and future. Ang panghuli naman ay ang pakikipagtalastasan sa pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. So this refers to your ability to communicate and express opinions or information effectively, especially in the context of globalization. Aside from that, it also includes the understanding of different cultures, issues, and global connections to become an active citizen in an interconnected world. So ibig sabihin, from local to global perspective. That means that you should not stop learning social studies. Para pag itinanong ka ng mga estudyante mo in the future, may maisasagot ka. Like for example, your student will ask you why there is war between Ukraine and Russia. So hindi po pwedeng ang isagot mo ay trip-trip lang nila mag-away. So you should provide an accurate answer. That is why dapat walang hangganan ang pag-aaral ng social studies. Hindi lang local but also global. And that is all for my part. The next reporter will follow. Hello again everyone, and I am back to discuss the 4 pillars of learning o ang 4 na haligi ng pagkatuto. These 4 pillars are foundational guides in education aimed at developing the whole person to become an effective member of society. Now let's get to understand them one by one. First is learning to know or makaalam. Nakatuon ito sa pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa sa mundo sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip at patuloy na pagkatuto. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasaulo ng impormasyon, kundi sa paggamit ng kaalaman upang malutas ang mga suliranin sa totoong buhay. Second is learning to do or makagawa. Tumutukoy ito sa aplikasyon ng natutunang kaalaman sa tunay na buhay. Kasama rito ang pagturo ng kasanayan or skills, kakayahang makipagtulungan at pagkamalikhain upang maging produktibo sa trabaho at iba pang gawain. Third is learning to live together or makapamuhay. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba, paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura, at pagiging bukas sa pandaigdigang pananaw upang makabuo ng mapayapa at maunlad na lipunan. And the fourth one is learning to be or maging ganap. Tumutukoy ito sa personal na pag-unlad at paggamit ng sariling potensyal. Kasama rito ang pagpapahalaga sa moralidad, disiplina at kakayahang magpasya ng tama upang maging isang ganap at responsableng individual. These 4 pillars are essential to holistic education, which focuses not only on academic success but also on shaping a good individual who can live meaningfully in society. Through the balanced development of knowledge, skills, social interaction, and personal growth, an individual is guided to become a responsible citizen with compassion for others, adaptability to change, and determination to reach their full potential. Higit pa rito, ang edukasyong nakabatay sa 4 na haliging ito ay nagtataguyod ng panghabang buhay na pagkatuto na mahalaga para sa patuloy na pagpapaunlad ng sarili at pangunlad ng lipunan sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. At yun lamang ang 4 na haligi ng pagkatuto. Ngayon ay papasa ko kayo kay Miss Tiffany para sa pagtalakay ng saklaw at daloy. Atin namang tatalakayin ang tungkol sa saklaw at daloy ng kurikulum sa araling panlipunan. Ito ay kindergarten hanggang grade 10. Sa kindergarten, kanyang daloy ng paksa ay ako at ang aking kapwa. Dito tinatalakay tungkol sa pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan. Ang tema nito ay 1 hanggang 2. Sa grade 1 ay ako, ang aking pamilya at paaralan. Dito ay ang sarili bilang kabahagi ng pamilya at paaralan tungo sa pagkakakilanlan bilang individual at kasapi ng komunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, distansya at direksyon at ang pagpapahalaga sa kapaligirang pisikal at paaralan. Ang tema nito ay 1 hanggang 3. Sa grade 2 ay ang aking komunidad noon at ngayon.
Dito naman ay ang pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, pagkasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong geographical tulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman, at konsepto ng mga saksi ng kasaysayan tulad ng tradisyon oral at mga labi ng kasaysayan. Ang tema nito ay 1 hanggang 5. Sa grade 3 naman, ang daloy ng paksa ay ang mga lalawigan sa aking rehiyon. Dito ang pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspektong pangkultura, pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan. Gamit ang malalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal. Ang tema nito ay 1 hanggang 6. Sa grade 4 ay ang bansang Pilipinas. Dito natin natalakay ang pagpapahalaga sa pambansang pagkakakilanlan at ang mga kontribusyon ng bawat rehiyon sa paghubog ng kulturang Pilipino at pambansang pag-unlad gamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas. Ang tema ng grade 4 ay 1 hanggang 6. Sa grade 5 naman, ang daloy ng paksa ay pagbuo ng Pilipinas bilang nasyon. Dito ang pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa simula ng ika-12 siglo gamit ang batayang konseptong katulad ng kahalagahang pagkasaysayan or historical significance, pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy. Ang tema nito ay 1 hanggang 6. Sa grade 6 ay ang hamon at tugon sa pagkabansa. Dito naman ay ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at tugon ng ika-12 siglo hanggang sa kasalukuyang tungo sa pagbuo ng tiyak at pagkakakilanlang Pilipino at matatag na pagkabansa or strong nationhood. Ang tema naman nito ay 1 hanggang 6. Sa grade 7 ay araling Asyano. Dito naman ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamalaan at ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon tungo sa pagbubuo ng pagkakakilanlang Asyano at pagkakatuwang sa pag-unlad at pagharap sa mga hamon ng Asya. Ang tema naman nito ay 1 hanggang 7. Sa grade 8 naman ay kasaysayan ng daigdig. Dito ang pag-unawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon sa mga pandaigdigang hamon sa sangkatauhan sa kabila ng malawak ng pagkaiba-iba ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya tungo sa pagkakaroon ng mapayapa, maunlad at matatag na kinabukasan. Ang tema naman nito ay 1 hanggang 7. Sa grade 9 naman ay ang economics. Dito ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong issue sa economics gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Ang tema nito ay 1 hanggang 7. Sa grade 10 naman, ang kanyang daloy ng paksa ay mga kontemporaryong issue. Dito naman ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kontemporaryong issue at mga hamong pang-ekonomiya, pangkalikasan, pampolitika, karapatang pantao, pang-edukasyon at pananagutang sibiko at pagkamamamayan sa kinakaharap ng mga bansa. Sa kasalukuyang panahon gamit ang mga kasanayan sa pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba't ibang sanggunian, pagsasaliksik, mapanuring pag-isip, mabisang komunikasyon at matalinong pagpapasiya. Ang tema naman nito ay 1 hanggang 7.
The two green here on the left and the right table, pag-monitor at evaluation o monitoring and evaluation are crucial. They ensure continuous improvement and contribute to students' growth by monitoring progress and evaluating outcomes. Teachers and students can refine their teaching and learning for better results. Students receive constructive feedback and develop self-assessment skills which enhance their learning.